Kumusta mga mare? For today's video ay ang lutuin ko naman ngayon na ito ngang Bicol Express. Sa klase-klaseng mga ulamin ay isa nga ito sa aking pinakapaborito. Naalala ko pa nga noon na ang bahay ng lola ko ay punong-puno nga ng larawan ng mga iba't ibang mga ulamin. Kaya naman isa talaga ito sa aking napupusuan dahil gustong-gusto ko nga yung ginataan. Alam niyo ba mga mare na nung bata pa lang kami ay palagi nga kaming naguulam ng mga ginataan? Kaya naman ngayon na medyo matanda na kami ay yun pa rin ang aming hilig. At dahil nga medyo matagal na rin yung panahon na lagi na lang nga kaming naguulam ng kape, gatas at saka ng asukal, huy! Kaya naman ngayon ay ito nga ang aming uulamin. At pagkatapos kong ang paghiwa-hiwain yung mga sangkap ay isinunod ko namang hiwain itong karning baboy. At dahil nga medyo kaunti lang naman itong aking karning baboy kaya liniitan ko na ang paghiwa. Medyo may kamahalan kasi ngayon yung kilo ng baboy kaya kaunti lang ang aking binili. At pagkatapos noon ay nagpainit lang ako din ng isang kawali at pagkatapos ay sinunod ko na nga ilagay itong mga karning baboy. Bali, isasalang ko lang muna yan hanggang sa lumabas yung sarili niyang mantika. At para naman hindi kami ma-high blood sa kakaunting karne kaya nga nilagyan ko na nga lang nitong Baguio beans. Tawang-tawa nga pala ako diyan gawa ng mas marami pa pala ang Baguio beans kaysa naman sa karning baboy. At dahil nga Bicol Express itong niluto ko kaya hindi naman pwede na walang sili. At dahil nga gustong-gusto ko na napakaanghang itong aming ulamin kaya nga nilagyan ko nga ito ng dalawang klaseng sili. Huy! After ilang minuto dahil tapos na nga akong gayatin ng lahat ng mga sangkap ay sinunod ko namang pigain ito ngang panggata. At dahil nga lumabas na itong kanyang sariling mantika ay sinunod ko namang igisa itong sibuyas at ng bawang. Bali, paghalo-haluin ko nga lang itong karne hanggang sa manuot-nuot ang bango nito ngang sibuyas at ng bawang. At pagkatapos nga nun ay sinunod ko namang ilagay ito ngang napakaraming Baguio beans. At pagkatapos nga nun ay patuloy ko nang hinalo-halo hanggang sa kumapit sila sa isa't isa. Huy! At dahil nga Bicol Express ito kaya nga hindi pwede na walang alamang. Isa talaga ito sa magpapasarap nito ngang ating Bicol Express. Alam niya ba mga mare na habang nagluluto pa lang ako diyan ay gustong-gusto ko na ngang kumain dahil sa sobrang bango. Inilagay ko na nga pala diyan yung siling pula pati na nga yung siling green. Naglagay na rin ako diyan ng asin para pampalasa. At pagkatapos noon ay sinunod ko namang ilagay ito ngang pangalawang gata. Medyo nag-alanganin na nga pala ako diyan gawa ng sobrang dami pala ng aking nalagay na gata kaya napagkamala na nga itong tinula. Huy! Pero dahil noong tinikman ko at sobrang namang sarap kaya nga napangiti na lang ako diyan. At dahil nga luto na itong aking Bicol Express kaya nga inilipat ko na dito sa isang lagayan. Saktong-sakto na ilang minuto ay nagsidatingan na nga itong aking pamilya. Alam niyo ba mga mare na isa talaga sa dahilan kung bakit nagluto ako ng masasarap na ulam ay para nga sa aking mga magulang. Gustong-gusto ko kasi na kahit na sa sobrang hirap ng buhay ay makatikim man lang sila ng masasarap. At dahil nga nandito na rin yung aking ibang mga kapatid kaya nagsimula na rin nga kaming manalangin. At pagkatapos nun, kainan na. Wala talagang mapaglagyan ang aking nararamdaman nung nakita ko nga na nag-enjoy yung aking pamilya. Medyo nagrereklamo nga pala yung aking mama gawa ng napakaanghang nga daw. Dito nga sa aming pamilya ay si mama nga lang yung matatakutin sa mga pagkaing maaanghang. Naalala ko pa nga noon na kapag kami mangingilaw at nakita nga niya na maraming sili ay mas mabuti pa nga daw mag-ulam ng suka. At dahil nga dalawa lang naman kami ng aking asawa dito sa bahay kaya nga dalawa lang din ang aming upuan sa kusina. Kaya naman kung makikita nyo ay diskarte na lang talaga at kahit saan na nga lang nakaupo yung aking pamilya. Usya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam!